Ang defense team ng pangalawang Pangulo kinwestiyon ito kung jurisdiction ng House panel habang si Attorney Powa naman handa raw sa sabina na ipapalabas laban sa kanya. May live report si Bombo Jaira Hangayo. Bombo Genesis, kwestiyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang jurisdiksyon ng House Committee on Justice sa pagtalakay ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente kasabay ng pag-iit na hindi sila lalahok sa mga pagdinig na anilay labag sa konstitusyon. Ayon sa kampo ng Vice Presidente, may seryoso silang katanungan sa kapangyarihan ng komite na magsagawa ng umano'y mini trial, kabilang na ang pag-issue ng subpoena at iba pang compulsory processes. Bagamat kinikilala nila ang mandato ng Kamara na magpasimula ng impeachment proceedings, hindi umano nila tinatanggap ang otoridad nito na magsagawa ng anumang uri ng paglilitis. Iginiit naman ni Attorney Sheila Sison na malinaw sa konstitusyon ang papel ng House of Representatives sa pagsisimula ng impeachment, ngunit hindi nito saklaw ang pagsasagawa ng trial na anyay dapat lamang gawin ng Senado. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang payag ni Attorney Sheila Sison. We are making clear that we are questioning the jurisdiction of the committee to conduct this form of trial. Whether, it is something that they may have, or some members of the committee may have referred to as a mini trial or as a form of hearing. We have a fundamental question on the jurisdiction, and that fact has been made clear in the letter that we had sent to the chairperson of the committee. Samantala, nakatakda namang humarap si Attorney Michael Powa sa pagdinig matapos aprubahan ng komite ang mosyon para sa subpoena ad testificandum laban sa kanya. Si Attorney Powa ay dating Chief of Staff ng Department of Education mula 2022 hanggang 2023 at inaasahang magbibigay linaw sa paggamit ng confidential and intelligence funds ng ahensya. Sa kabila nito, sinabi ni Attorney Powa na handa siyang sumunod sa ipapalabas sa subpoena at dumalo sa pagdinig. Gayunman, nais muna niyang suriin ang mga nilalaman nito, lalo na't ikinagulat umano niya ang aligasyon na siya ang may pananagutan sa ilang accomplishment reports, isang pahayag naman na anyay hindi tugma sa mga dokumento. I will wait for the subpoena. Titingnan ko kung ano yung laman ng subpoena, but definitely I'm willing to attend. No, wala akong any intention to evade having to attend before the Committee on Justice. Although I must say I was monitoring the hearings. In fact, that's why hindi kami nag-start until matapos yung hearings, out of due respect na rin to the Committee on Justice. I was a bit surprised because I think the ground stated there was that I was the one in charge of the accomplishment reports, etc., which obviously the facts and documents would show that it was not me. No, but nonetheless, I don't see any point in not appearing. So I will definitely abide by the subpoena, subject to, of course, titingnan natin kung ano yung laman. Pagdating naman doon sa ibang subpoena that will be issued for the documents, I think it is our job as counsels to look first at kung ano yung scope ng subpoena and see kung naayon ba sa batas yung pag-issue ng subpoena. Sa pagtatanong naman ng Bombo Radio Philippines, sinabi ng kampo ng depensa ni Vice President Sara Duterte na nais nilang humarap at tumistigo itong si Ramil Madriaga sa tamang forum upang masagot at mapabulaanan ang mga aligasyon nito. Narito pa ang dagdag na pahayag ni Attorney Michael Powa. Attorney, pakabot ko lang yung reaction niyo po ng pagkustodiya ng Kamara kay Ramil Madriaga? Sa akin, that is something that is between actually the court, the Committee on Justice and the court that has jurisdiction over the case of Ramil Madriaga. Again, that goes into yung mga processes na kasi nito, kakibat siya nung mismong proseso na kina-question namin. But as to the safety of Mr. Madriaga, hindi kami yung may hawak ng kaso kasi na perjury laban kay Mr. Madriaga, no? Pero as to the safety, gusto naman namin mag-testify siya eh. Diba? Kasi paano natin pabubulaanan yung mga sinasabi niya kung hindi natin siya papatestify, hindi ba? Doon lang yung forum. But again, at the proper forum. So, kung siya man ay magte-testify, kung mapunta man tayo sa Senate at assuming that there are no constitutional infirmities at napunta tayo doon sa Senate for the hearing, maybe that's a proper time for us to test his credibility. Ito ngang si Ramil Madriaga ay nauna nang nagpakilalang umano'y dating bagman ng Vice Presidente, isang aligasyong sentro naman ng usapin sa nagpapatuloy na investigasyon.
Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jaira Hangayo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.